is all about justice theory. But first, let me introduce myself and my group members. I'm Ashley Miles Pitero and I'm the group leader, and these are my group members: Kate Christian Gutierrez, Jerry Carl Mayat, John Vincent Guerin, and lastly, Maria Felisa Tangonan. Now, let us proceed in discussing our topic for today. We will start on the philosophy of justice. In philosophy, justice is often discussed as a moral principle that refers to the fair treatment of individuals based on their rights and worth. Sa aking pagkakaintindi, ang hustisya daw sa philosophy ay madalas na tinatalakay bilang isang moral na prinsipyo na tumutukoy sa tamang pagtrato sa bawat isa. Like, batay sa kanilang karapatan at pagpapahalaga. Halimbawa, ito rin ay nauugnay sa pagtupad sa mga responsibilidad at obligasyon ng bawat isa sa lipunan. Kumbaga, alam na natin yung mga responsibilidad natin na kailangan natin gawin. Like for example, responsibilidad natin at obligasyon natin na alagaan yung mga magulang natin kapag tumanda na sila, hindi ba? Hindi naman siguro natin pwedeng pabayaan na lang sila once na tumanda na sila. Ibig sabihin, alam natin yung mga bagay na responsable tayo. Kung ibabase naman sa hustisya, may mga bagay tayong laging isinasaisip pagdating dito. Like, sabi nga kanina, ito yung mga bagay na tumutukoy sa tamang pagtrato sa bawat isa, batay sa kanilang karapatan at pagpapahalaga. Halimbawa nito ay yung mga pagpataw ng gobyerno ng tamang hustisya para sa mga biktima ng isang trahedya. Sabi ni Aristotle, ang pangunahing elemento ng hustisya ay ang pagtrato ng magkakatulad na mga kaso ng parehong paraan. Kinikilala niya ang katarungan bilang buong kagandahang asal o sa kaugnayan sa ibang tao. Sa ibang salita, kung ang hustisya ay dapat kilalanin bilang moralidad mismo, ito ay dapat na moralidad sa kahulugan ng anong nararapat nating ibigay sa bawat isa. Dinagdag din niya ang pagkakaiba sa pagitan ng katarungan sa pamamahagi ng kayamanan o iba pang mga kalakal or distributive justice. Tumutukoy ito sa prinsipyo ng pagiging patas sa pamamahagi ng masangkap o kayamanan sa lipunan na batay sa pangangailangan, kakayahan at kontribusyon ng mga individual. Ito ay naglalayong magbigay ng pantay na pagkakataon at binipisyo sa lahat sa halip na lamang sa iilang pribilehyadong sektor ng lipunan. Halimbawa nito ay ang pagbibigay ng gobyerno ng mga pataba ng lupa para sa ating mga magsasaka. Layunin ng gobyerno lahat ng magsasaka ay makinabang sa paraang ito. At ang katarungan sa reparasyon, tulad halimbawa sa pagpaparusa sa isang tao para sa isang maling kanyang ginawa or retributive justice. Ito naman ay tumutukoy sa isang uri ng katarungan na nakatuon sa pagpataw ng tamang parusa o kaparusahan sa mga nagkasala o nakagawa ng mali. Ito ay batay sa idea na ang mga taong gumagawa ng masama ay dapat malagot sa kanilang mga aksyon. Now, let's proceed on 4 important aspects of justice. So, the first one is the justice and individual claims. Ang justice at mga individual claims ay nauugnay sa mga karapatan at obligasyon ng mga tao sa lipunan. Ang justice ay may kinalaman sa pagbibigay ng tamang pagtrato at nararapat na benepisyo o parusa batay sa mga karapatan at pangangailangan ng bawat isa. Samantalang ang mga individual claims naman ay tumutukoy sa mga hakbang na isinasagawa ng mga tao upang ipaglaban o itaguyod ang kanilang mga karapatan o interes. An example of this is when there is a global pandemic yet it is allowed to travel. We have the right to or freedom to travel anywhere, but we also have to avoid spreading or contracting disease, especially the COVID-19. Hence the travel restrictions. Alam kasi natin yung responsibilidad natin, kumbaga. Alam natin na may mga magiging consequences yung mga actions natin. Kahit na gusto natin mamasyal or mag-travel dahil nga sa pandemic nun, may mga restriction tayo and ayaw naman nating i-risk yung life natin just to have fun or to see other places. The second one is the justice, charity, and enforceable obligation. Justice, ito yung prinsipyo nga ng tamang pagtrato o pagbibigay ng nararapat sa bawat isa batay sa kanilang mga karapatan at pagpapahalaga. And ang charity naman ay ang pagbibigay at pagtulong sa iba ng
walang hinihintay na kapalit. At ang enforceable obligation naman ay ang tungkulin o responsibilidad na dapat tuparin o igalang ng isang individual batay sa mga patakaran o batas na mayroong kaparusahan o legal na implikasyon kapag hindi ito natupad. For example, a man may choose to set up a foundation in the name of the person he murdered as a form of compensation to the victim's grieving family. Ayun nga, no law requires him to do such a thing. Kumbaga, hindi natin pwedeng pagbawalan yung taong yon sa gusto niyang gawin kahit na parang ang disrespectful pakinggan. Wala tayong pwedeng gawin para pigilan siya. Maliban sa rights niya yon, ginagawa niya din yon para sa taong nabiktima niya. Kumbaga, may obligation siyang gawin yon nang walang pagpupumilit. The third one is the justice and impartiality. In this situation, nakadepende naman ito sa tao. Ibig sabihin, tao ang magdedesisyon sa mga bagay. It's either masasabi nila itong patas or hindi. Habang ang impartiality naman ay ang pagpapasya o pagtrato na hindi pinapanigan o pinapaboran ng anumang panig na batay lamang sa katotohanan, katwiran at pagiging patas. In this context of enforceable obligation, one example is the contract between an employee and an employer, wherein the employee is obligated to work diligently and the employer is obligated to provide proper compensation and benefits to the employee. And lastly, the justice and agency. Justice and agency ay yung kaugnayan ng mga tungkulin at kapangyarihan ng isang individual or grupo na humahawak ng kapangyarihan o nagpapasya sa mga usaping may kinalaman sa katarungan. Ang agency ay maaaring maging isang institusyon ng pamahalaan. Samantalang ang justice ay tumutukoy sa pagpapasya o pagpapatupad ng tamang paraan at desisyon batay sa mga prinsipyo ng katarungan at moralidad. An example of justice and agency is the trial of a criminal case in a court. The judge, as an agency of the law, has the authority to make decisions based on the evidence and existing laws, aiming to hold the guilty accountable and provide proper justice to the victim and the society. Let's proceed to the distinction of justice. Distinction of justice has 4 categories, which are conservative versus ideal justice, corrective versus distributive justice, procedural versus substantive justice, and the last one is comparative versus non-comparative justice. Conservative versus ideal justice is a matter of justice to respect people's rights na under ng batas natin, kagaya ng mga bagay na nakagawian na natin. Pero kadalasan, justice is giving us reasons para palitan yung mga bagay na yun, yung mga bagay na nakagawian na natin. Kasi yung mga tao is nagkakaroon na sila ng expectation kung ano ba yung dapat nilang makuha o yung kailangan nila. For example, dati pwedeng marigarilyo sa public places basta itapon ng maayos yung ubos ng sigarilyo. Pero ngayon, nagkaroon na tayo ng batas na bawal ng manigarilyo sa public places to clean the air environment. So, in this example, nakita natin na nagbago yung law, yung batas, and so did the smokers' rights. Corrective versus distributive justice. So, sa corrective justice, essentially concerns bilateral or two-way relationship between dun sa wrongdoer and dun sa victim. Makakancel yung fault kapag binalik yung victim sa sitwasyon niya bago mangyari yung scenario na yun. So, for example, kinuha mo yung pera ng kaklase mo. So, makakancel lang daw yung fault mo kung ibabalik mo yung pera dun sa kaklase mo. At iba naman yun dun sa distributive justice. Sa distributive justice naman, nagmamatter dun kung gaano karami yung tao na doon sa hatian. For example, may mga tinitindang flutes sa market, pero konti na lang, mas marami yung mga bumibili kaysa dun sa mga flute na binibenta. So, based dun sa distributive justice,
dapat daw ibenta yung mga flute doon sa mga tao na magaling na o marunong nang gumamit ng flute kaysa doon sa mga bumibili na hindi pa marunong gumamit ng flute. Next, we have procedural versus substantive justice. So, yung halimbawa ng procedural is yung taong nililitis sa korte. He is innocent until proven guilty by trial. Although, yung mga evidences nagsasabi na he committed murder talaga, pero yung batas, sinasabi din na kailangan muna siyang ma-detain during that trial. So, yun naman yung substantive. Kailangan mapatunayan talaga na guilty talaga siya. So, pero may mga cases na napapawalang bisa. For example, sa laro. Magtotoss coin para malaman kung sino yung mauuna sa laro. Pero 'di ba, hindi naman na pinagtutuunan ng pansin kung sino talaga yung unang pipili dun sa toss coin. So, dun sa procedural justice, na di-distinguish yung theory of justice kung according kung gaano ka bigat yung procedure and yung kalalabasan nito. May mga ibang theories na purely procedural in form, kaya naman noong 1974, si Robert Nozick, point out niya kung ano ba yung differences between historical theories of justice, end state theory, and pattern theory para ma-defend yung first against second and third. First is yung end state theory. It defines justice as distribution like sa properties, welfare, or etc. So, halimbawa, whether yung lahat ng tao ba is pantay-pantay or yung lowest position of person is as high as it can be. So, halimbawa, yung paghahati ng cake into equal parts. Yung pattern theory naman, naka-base siya sa pangangailangan ng tao. So, yung slice ng cake, pwedeng mas malaki yung slice na mapunta doon sa mas matandang tao kaysa doon sa 1-year-old na baby. Kasi hindi niya pa naman kayang ubusin yung malaking slice ng cake. Pero doon naman sa historical theory, maaaring mas malaking slice ng cake yung mapunta doon sa tao na bumili ng cake. Lastly, we have comparative versus non-comparative justice. So, yung comparative justice, nakabase yung slice ng cake na mapupunta kay John doon sa kung ilang tao pa yung maghahati-hati doon sa cake. And doon naman sa non-comparative justice, nakabase yun sa napag-usapan nila kung gaano kalaking slice ng cake yung mapupunta kay John. Kung napag-usapan nila na mas malaki yung kay John, yun yung masusunod. Law and justice. The concept of law leans of the concept of the rules and regulations set up by the government. It is a concrete concept and it is a kind of duty that must be followed by every individual. Law is ito yung mga rules na kailangan nating sundin at hindi baliwalain sapagkat ito yung mga rules and regulations na nagmula sa mga namumuno sa atin. Example here is yung government. Marami silang mga law na pinapatupad, mga rules and regulations na kailangan sundin and ganun din sa buhay natin. Meron tayong mga rules and regulations na sinusunod lalo sa school. And why law is important to us? Because law is our rules that bind all people living in community. Law respect our general safety and ensure our rights as citizens against abuse by other people, by organizations, and by the government itself. We have law to help provide for our general safety. Justice. Justice naman is, ito yung idea of morality, fairness, and equality of rights, na dapat yung tama palagi yung nananaig kasi yung mali, na mas nangingibabaw yung fairness and yung pag-equal na mga pangyayari or anumang bagay. And justice is important because at its core, it entails treating individual equitable and impartially regardless of their background, social status, or personal beliefs. It is the embodiment of fairness and integrity, promoting equal opportunities and ensuring that every person has access to their basic human rights. Example here is gender equality, LGBTQ+.
is discrimination na dati na nawala yung respect sa ating mga kapwa-tao kahit magkakaiba man tayo ng gender. Babae ka man, lalaki ka man, trans ka man, or gay, lahat tayo ay may karapatan at dapat equal tayo sa isa't isa. Kasi pare-pareho lang din naman tayong tao na nagkakamali at pare-pareho rin naman tayong tao na dapat nire-respect natin yung each other. What is law? When we say law, ang unang pumapasok sa aking isip ay ang mga batas sa ating bansa. Ang mga batas na ito ay gawa ng ating pamahalaan o gobyerno sa ating bansa. Ang mga batas na ito ay makapangyarihan dahil pag ikaw ang nagkasala, pwede kang makulong. Pagbabayaran mo ang iyong kasalanan na linabag mo sa ating batas. So, that is law for me. What is justice? When we say justice, ang kauna-unang pumapasok sa aking isip ay ang salitang katarungan. Katarungan ay ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. Katulad lamang ng mga napatay na walang kamalay-malay. Ang hinaing ng kanilang pamilya ay katarungan para sa ikakatihimik ng kanilang kaluluwa. Justice is a broad, somehow abstract concept based on equality of rights, fairness, kindness, dignity, moral, and ethics. In just a word, we would not have discrimination, abuses, poverty, slavery, and injustice general. So, that is justice for me. Good day everyone, so now I'm going to discuss the similarities and difference between law and justice. Similarities between law and justice. Both regulate behavior and ensure equality among all. Both are implemented in society without any discrimination based on religion, gender, language, and color. Law and justice guarantee to distribute equality among individuals without any discrimination. Both act as a norm to the society, which promotes fairness, righteousness, order, and quality. Both have the power to differentiate what is wrong and what is right. Difference between law and justice. Law refers to the system of a rule and regulation that society established and enforced to regulate behavior, whereas justice concerns the principle of fairness, equality, and morality, guiding the decision made with the legal system. While law are created to maintain order and prescribe standard, justice seeks to ensure these standards are applied facially and impartially. In essence, law is the framework, while justice is a goal or outcome of the framework. This is possible for a law to exist without being just and for justice occur outside the framework legal system. So that's all.